Ang nakaraan. Matapos ang isinagawang ritual bilang pagpupugay sa mga unang apong na mayapa, nagsibaba na sila. Nagpaiwan ako sa pinagbauna ng bungo ni na Inay at Lola Biring. Naigtad ako nang maramdamang hindi ako nag-iisa. May nakatitig sa akin at ito ang may-ari ng malakas na puwersang unti-unting bumabalot sa akin. Namumuhi ito. Nagdadalamhati. Maya-maya pa'y sumakit na ang ulo ko. Pumipintig ang maliliit na ugat. Bumibilis na rin ang pintig ng aking puso. Nahihirapan na akong huminga. Napaluhod ako sa lupa nang tila may tumadyak sa aking alak-alakan. Tiniis ko ang paghihirap na nararamdaman. Mula sa isang paslit na paghihiganti ang isinisigaw. Kilabot Channel. Kwentong kilabot. Signing on. Hindi ko hiniling ang ganitong kapangyarihan. Sinubukan kong iwasan, ngunit hindi ko natakasan. At nang sumapit ang aking 18 kaarawan, nagsimulang muli ang kababalaghan. Ako si Virginia, anak ng mangkukulam, mula sa Pulong Uwak. Lumaban ka! Ngayon mo ipakita ang iyong galing! Sigaw ng maliit na tinig mula sa aking likuran. Hindi ko siya nilingon. Ayokong tumingin sa kanya dahil nais ko mawala ng enerhiya mula sa aking mga mata. Inilapat ko sa lupa ang mga palad upang pakalmahin ang apoy na gusto na ring mumulagpos. Ang kakayanan ng 3 kong mata ay nakaprograma na upang ako ay pangalagaan sa sandaling malalagay sa panganib ang aking buhay. Automatic na ang kanilang paglabas. Matapos ang malakas na pagsabog kanina, nang mawala ang paningin ko at pandinig, mula nang muntik na akong mapatay, ay sama-sama silang dumating at hindi na ako nilayuan. Mistulang mga gwardyang nakapalibot na sa akin at nagbabantay. Ipinadaramang ni dulo ng daliri ko ay hindi na masasaling ninuman. Kikilos sila ayon sa aking emosyon, ayon sa aking nararamdaman. At ngayong may nagpapahirap sa akin, kailangan ko pa silang pigilin. Kailangan kong manatiling mahinahon upang di nila saktan ang batang babaeng nakatayo sa aking likuran. Si Normita, ang bunsong anak ni Apo Gaway, ang tagapagbantay sa krus na daan. Mas pinili kong unawain ang nararamdaman niya. Bago pa sunugin ang mga labi ni na Apo Gaway at Antonio, ay pinahanap na siya ng mga nakatatandang mangkukulam
Subalit hindi siya natagpuan. Nanatili ako sa tuktok nitong bundok dahil alam kong darating siya. Natitiyak kong hahanapin niya ako upang paghigantihan. Pinatay mo si Ama. Hindi ka pa nakontento. Pinatay mo rin si Antonio. Wala kang itinira. Hindi man ako sang-ayon sa mga ginagawa nila. Mahal ko pa rin sila. Masama man si Ama sa paningin niyo. Mabuti siyang ama para sa akin. Nasa tabi ko siya kung ako ay may sakit. Umaawit siya upang makatulog ako ng mahimbing. Sumasayaw siya sa tuwing ako'y nalulungkot. Sinisiguro niya ang kaligtasan ko bago siya matulog. At inaalam ang kalagayan ko kapag nagising. Alam kong hindi siya mahusay na pinuno. Alam ko naman yun. Alam mo bang palagi kong hinihiling na sana'y hindi na lang siya ang apo. Na sana'y pangkaraniwang mangkukulam na lang. Kung hindi siya ang apo, sana kasama ko pa siya. Sana buhay pa siya. Ngayon, wala na si Ama. Wala na akong kasama. Dahil sa'yo! Dahil sa'yo! Kasabay ng sigaw niya'y tumilapon ang katawan ko. Nakikita ko ang pagwawala ng puting usok sa bumibilog na hangin. Nakikita ko ang maliliit na apoy na nagpipilit lumabas sa loob ng malaking bula. Umiling ako. Katumbas ng mga salitang huwag silang makialam. Muling umangat ang katawan ko. Muling tumilapon. Nakita ko ang pagsulpot ng malalaking bato. Doon patatamain ni Nornita ang katawan ko. Nagmistulang asong ulol ang puting usok sa hangin at ang maliliit na apoy ay nagdikit-dikit na. Kasing laki na ng bulang kinaroroonan nila. Dumating na rin ang malaking alon na kulay dugo. Nagsulputan na rin ang makamandag na ahas ng dating apo. Sumisingasing. Galit na galit. Nakaumang na ang mga pangil. Huwag niyo siyang gagalawin! Mariin kong utos. Ang inaasahan kong pagsalpok sa mga bato ay hindi nangyari. Muli akong bumagsak sa lupa at nagpagulong-gulong. Sa kabila ng nararamdamang hilo at pananakit ng katawan, ay napangiti ako. Hindi ako nagkamali. Iba siya sa kanyang ama at kapatid. Nananalaytay sa kanyang ugat ang dugo ng kanyang ina. Ang dugo ng mangkukulam mula sa aming pangkat. Tunay na pag-ibig ang pinagsaluhan ng kanyang mga magulang. Pag-ibig. Pag-ibig ang bumuo sa kanya. Hindi na ako nagtaka nang magbalik sa normal ang paligid. Nawala na ang mapanikil na hangin. Unti-unti nang nawawala ang pananakit ng ulo ko. At dahan-dahan nang bumabalik ang pintig ng puso.
Nawala ang sugat at galos ko sa katawan. Nanumbalik ang aking lakas. Maliban sa napunit at narumihang damit, wala nang ibang bakas sa mga nangyari. Natawa ako nang makitang natitigilan ng mga tagapagbantay ko. Tumango ako katumbas ng mga salitang, "Ayos lang ako. Lapitan niyo na ako." Hindi ko pa natatapos ang pagtango, ay nagpulasa na sila at humahangos na naglapitan. Binalutan ako ng usok at hangin. Hinagkan ng munting mga apoy ang balat na nasugatan, at saka pinaliguan ng hamog mula sa alon. Natigilan ako nang mapansin ang mga ahas sa aking paanan. Ang mabangis na itsura ay wala na. Mistulang mga kuting na naghihintay mahaplos. Ngumiti ako at saka ikinaway ang isang kamay. Nagmadali ang mga ito sa paglapit. Nag-uunahang makasampa sa akin. Ang mga kaliskis ay nagmistulang malambot at makinis na sedang kumikiliti sa aking balat. Napahagikik ako nang gumitgit ang munting mga apoy. Ganon din ang puting usok. Gumulong ang mga ahas. Umalis ako sa pagkakaupo at masayang pinanood ang paghaharutan nila. Nagpulasan sila nang makisali ang alon. Nagtalamsika ng kulay pulang tubig. Kahit saan gumawi ang usok, mga apoy at mga ahas ay nababasa pa rin. Gumalaw ang itim ng mga mata ko nang maulinigan ang impit na pagtawa ng maliit na boses sa di kalayuan. Nasisiyahan akong ngumiti. Narito pa si Normita at natitiyak kong nakikita rin niya ang nakikita ko. Isang kakayanang wala sa aming mga kalahi. Kakayanang siya lamang at ako ang mayroon. Nanatili ako sa pagkakaupo. Nakatalikod pa rin sa kanya. Naramdaman ko ang pagkagitla niya, ang biglang pananahimik. Marahil, hindi niya akalaing mararamdaman ko pa rin ang kanyang presensya sa kabila ng panatag na paghampas ng hangin at pagpapahina ng kanyang enerhiya. Nasaktan ka ba? Halos lumundag ang puso ko sa sobrang tuwa nang marinig ang malamyos niyang tinig. Tinig mula sa isang batang naghihintay ng mga bisig na yayakap sa kanya. Tumango ako. Oo, ang lakas kaya nun. Akala ko nga sa Maynila na ako makakarating eh. Alis ka? Hindi ka rito titira? Natigilan ako sa tonong ginamit niya. Biglang-biglay, tila may bumara sa aking lalamunan. Pakiwari ko ba'y nahulog sa ubod ng lalim na butas ang isip ko? Hindi ako nakasagot. Naigtad ako nang maramdamang may naupo sa tabi ko. Nagagalit ka ba sa akin? Mabilis kong ipinaling ang mukha. Napanganga ako nang makita ang napakaganda at napakaamo niyang mukha. Mahaba ang makintab at alon-alon na buhok.
Bangus ang ilong at hugis puso ang labi. Iba sa itsura ng batang napagtanungan nila Itay na nakita ko nang hawakan siya. Normita? Ikaw ba si Normita? Natawa siya sa naging reaksyon ko at sa nagtatakang tono. Naigtad pa ako nang biglang magbago ang kanyang anyo. Naging batang babaeng iniisip ko. Ito ang ginagamit kong anyo sa tuwing binabantayan ko ang lagusan patungo rito. Inililigaw ko sila upang mapangalagaan ng pulo, upang hindi mapasok ng mga taong maaaring gumawa ng hindi maganda dahil mangkukulam ang mga nakatira. Pinipigilan ko silang makarating sa lupain ito upang di sila mapahamak. At higit sa lahat, ayoko nang madagdagan pa ang bilang ng nasasaktan ni Ama. Dahil oras na makapasok sa lugar na ito ang sino man ang hindi niya pinahihintulutan. Kamatayan ang igagawad niya. Mawawala na silang parang bula. Narinig ko ang paggaralgal ng tinig ni Normita. Apo Gaway, nakikita mo ba ang iyong anak? Narinig mo ba ang mga sinabi niya? Nahihirapan siya dahil mahal ka niya. Tinututulan niya ang baliko mong gawain, subalit hindi ka niya maiwan. Nagbubulag-bulagan siya, nagbibingi-bingihan dahil ayaw kanyang masaktan. Pinangangalagaan kanya sa paraang nalalaman niya. Hindi kanya masaway, kaya gumagawa siya ng paraang makaiwas ka sa paggawa ng masama. Kung talagang mahal mo siya, palayain mo na siya, Apo. Hayaan mong ang magagandang sandali ng inyong pagsasama ang manatili sa kanyang alaala. Tahimik kong bulong habang nananalangin sana'y makarating kay Apo Gaway ang ibig kong sabihin. Ang ganda niya, no? Winika ni Normita habang tinitignan ang pagsikat ng araw. Sinundan ko iyon ng tingin. Parati kong hinihiling na sana makasama si Ama sa panonood sa kanya. Gusto kong makita ni Ama kung gaano kaganda ang pagkalat ng liwanag. Ang pagdating ng isang bagong umaga. Ngunit, muling pumiyok ang tinig ni Normita. Hindi ko siya nilinga. Hindi ko kayang pagmasdan ang pagluha niya. Ako ang dahilan kung bakit siya nasasaktan. Kung bakit siya mag-iisa. Hindi ako nagagalit sa ginawa mo. Noon pa man ay alam kong darating ang araw na to. May lalaban kay Ama. Hindi man ikaw, may iba pa rin papatay sa kanya. Kaya lang, masakit pa rin. Hindi pa rin madaling tanggapin. Naigtad ako sa sinabi niya. Nilinga ko siya at pinagmasdang maigi. Nakikita ko ang sarili sa kanya. Huwag kang magtiwala sa akin. Anak ako ng kalaban mo. Baka naghihintay lang ako ng tamang pagkakataon upang pugutan ka ng ulo. Seryoso niyang sabi. Nakatingin pa rin sa langit. Nakangiti kong ibinalik ang paningin sa manilaw-nilaw na ulap.
Hindi totoo ang sinabi niya. Kung gusto niya talaga akong patayin, sana'y inihulog niya ako sa bangin. Sana'y pinaputok niya ang ulo ko, o kaya'y pinasabog ang puso ko. Sana'y sa malalaking bato sumalpok ang katawan ko. Ngunit hindi niya ginawa. Alam kong may kakayanan siyang gawin yun sa akin. Katunayay, nagwawala ang mga tagapagbantay ko. May mga kakayanan ako. Nakakayanan niya rin. May mga nakikita ako na nakikita niya rin. Natitiyak kong hindi nagkakalayo ang aming kapangyarihan at may ihuhusay pa siya kung matuturuan at magsasanay. At higit sa lahat, malalim din siyang mag-isip, malawak, at mapanuri sa kabila ng murang edad. Sa sulok ng aking mga matay, nakita ko ang bahagyang pagpaling ng kanyang mukha patungo sa akin. Tinitignan niya ako. Hindi galit ang ipinahihiwatig. Natatakot siya. Nangangamba. Alam kong pareho kaming panatag habang magkatabing pinanonood ang pagsikat ng araw. Hindi pa nagtatagal nang may dumating. Virginia! Tinig ni Aling Maximina ang nagpalingon sa akin. Sa pagbalik ng paningin ko kay Normita, ay wala na siya. Nakalapit agad si Aling Maximina sa akin. Ano ang nangyari sa'yo? Nag-aalala niyang tanong matapos suriin ang punit-punit kong damit. Nakangiti akong umiling. Hindi ko masasabi ang tungkol kay Normita. Ang pagtalilis nito ay nangangahulugang hindi pa ito handang humarap kay Aling Maximina. Ha? Bulalas ni Aling Maximina. Marahil ay naramdamang hindi lang kaming dalawa ang narito sa tuktok ng bundok. Maagap kong hinawakan ng kamay niya nang umakma sa pagtayo. Ngunit Virginia! Mabilis akong umiling. Katumbas ng pananaway na ang binabalak niya ay huwag nang ituloy. Virginia, hindi. Tiningala ko siya at saka muling umiling. Bilang pananaway uli. Narinig ko ang malalim niyang pagbuntong hininga. Kung ganun, tayo na. Nais kang makausap ng mga lupon. Sabi niya at saka ako inalalayang tumayo. Bago tuluyang bumaba ay nilingon ko ang inupuan namin ni Normita. Hindi ito ang una at huli, Normita. Magkatabi nating panonoorin ang pagsikat ng araw at magkasamang sasalubungin ang bawat umagang darating. Mahina kong sabi. Gaya ng sinabi ni Aling Maximina, natitipon nga ang matatandang mangkukulam sa loob ng may kalakihang kubo. Hindi pa man ay may ideya na ako kung ano ang sasabihin nila sa akin. Ito rin ang isa sa dahilan kung bakit ginusto kong mapag-isa. Gusto kong pag-isipang mabuti ang lahat. Marami akong dapat isaalang-alang. Hindi lamang ang pansarili kong kaligayahan at kapakanan ang dapat isipin.
Napakahirap magpasya. Para akong nasa pagitan ng dalawang malaking batong nag-uumpugan. Kailangan kong mamili. At ito ang napakahirap gawin. Dahil mayroong matutuwa, ngunit mayroong malulungkot, may magdiriwang, ngunit may masasaktan. Samantala, ano po ang nangyari, Mang Renan? Saan niyo nakita si Verinia? Sino po ba ang kumidnap sa kanya? Bakit mahabang istorya, Martinez? Matapos nating magpahinga, ikukwento ko sa inyo ang lahat. Nakangiting sagot ni Itay. Nakararamdam siya ng matinding pagkaliw kapag magkakasama ang matatandang mangkukulam. Hindi siya nakatatagal, kaya ipinaubaya niya na lang kay Aling Maximina ang pag-aasikaso sa akin. Ngiti lang din ang isinagot ni Aldrin nang ilipat ni Cabo Martinez ang nagtatanong na tingin. Hindi rin niya alam kung ano ang nangyari. Nagising na lamang siya sa loob ng isang kubo. Gaya rin ni Cabo Martinez. Iba ang suot nilang damit at may bakas ng lupa ang ilang bahagi ng katawan. Hindi na siya nagtanong nang makitang abalang-abala ang lahat. Mula sa malayo'y nanood na lang siya ng tahimik. Hindi na niya tinanong si Itay kung bakit ang naririnig nila'y matinis na huni ng mga uwak sa halip na mga salita mula sa bumubukang bibig ng mga mangkukulam na nag-uusap. Hindi na sila nagkaroon ng pagkakataong makalapit sa akin. Lalo na ang makausap ako ng sarilinan. Nagkasya na lamang siya sa pagtanaw sa akin. Kontento nang makita ko sa malayo. Ang mahalagay, ligtas na sa panganib. Masaya ako sa tagumpay mo, Virginia. Pero bakit ganito ang nararamdaman ko? Kinakabahan ako. Mas natatakot ako. Parang mawawala ka na sa akin. Parang dito na matatapos ang lahat. Virginia, Huwag mo akong iwan. Bulong niya. Nagluluha ang mga mata. Patanghali na nang magpaalam kami kina Aling Maximina at sa lahat ng mga taga rito sa pulo. Inihatid nila kami sa bukana. Lula ng sasakyan ni Aldrin na minamaneho ni Cabo Martinez. Binaybay namin ang daan, palabas sa pulong uwak. Nang marating namin ang krus na daan ay hinanap ko agad si Normita. Hindi ko siya nakita. Ngunit nararamdaman kong narito siya. Hatid ng tingin ang papalayo naming sasakyan. Gaya ng matyaga nating paghihintay sa kanyang pagdating, muli tayong maghihintay sa kanyang pagbabalik. Anumang bunga ay mapait kung hinog sa pilit. Sumasapit ang bukang liwayway,
Gaya rin ang pagdating ng takip silim. Marami ang magaganap. Magbabago ang napakaraming landas. Ngunit, ang nakatadhana ay tiyak na magaganap. Tumango si Normita sa sinabing iyon ng matandang babae. Pumapatak ang luha, ngunit nakangiti.